gusto nating bigyan ng context na bakit gumagamit ating mga kababayan ng mga motorcycle taxis or motorcycles for hire. Sa totoo lang po, kung okay lang din naman ang ating public mass transport, ay kukunti po ang gagamit ng mga ito. Ang mas pipiliin din naman ng mga tao sumakay ng jeep o ng tren, LRT o MRT. Pero po dahil sa haba ng mga pila, tapos ang hirap-hirap talagang sumakay sa mga ito. Kaya halimbawa, meron tayong mga kapakabataan na kahit mas mahal, pinipili ng gumamit ng mga ito. Kaya tingin natin sa long-term solution talaga ay dapat i-prioritize ng pamahalaan ang pagsasaayos ng ating public mass transport. Meron ngang pending na mga panukalang batas, at dapat nga yun yung habulin na matalakay na ang pag-support natin sa active transport, kagaya ng pagbibisikleta at iba pang pamamaraan, yung pag-cater sa pangangailangan ng mga pedestrians natin. Tapos, nagsisend din ng maling mensahe yung pag-ban sa mga e-bike tsaka e-trike sa mga national roads. Akala ko ba kaya tinutulak ang PUV Modernization Program para ma-promote ang mga electric vehicles di umano? Ito nga, electronic na, e-bike halimbawa, electronic na siya, tapos biking pa yung kanyang pinopromote, bakit naman binaban? Kaya merong maling approach ang Marcos Jr. Administration sa pagsasaayos ng public mass transport. Nananatili yung pag-iral ng car-centric na sistema, pinapabayaan ng public mass transport. Kaya nagiging last resort yung mga kagaya ng motorcycle.